Nagbabala ka bang bumili ng Yamaha Aerox ngayong 2024? Wait, panoorin mo muna ang video na ito. Tatalakayin natin ang mga pros and cons sa scooter nito para may guide kayo. Let's go! Roll intro! Bago ang lahat, alamin muna natin ang basic specs sa motor na ito. May dalawang variants ang motor na ito. Mayroong ABS or yung keyless version, which is yung mas mahal, at ang standard version niya na mas mura naman. Ang Yamaha Aerox ngayon ay mayroong 155cc fuel-injected engine, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, na kayang mag-produce ng maximum power of 11.3 kW at 8,000 RPM, and maximum torque of 13.9 Nm at 6,500 RPM. Of course, makina ito ay naka-VVA na or variable valve actuation, wherein nagbibigay ng extra power of defined RPM. Powered also by SMG or Smart Motor Generator, wherein nagbibigay ng tahimik na andar sa makina. Mayroon itong gas tank capacity of 5.5 liters of gasoline, fuel consumption of 45 to 48 kilometers per liter, so not bad. And kayang tumakbo at a top speed of 120 kilometers per hour, napakabilis. And now, let's go with the 7 cons na I think pwede nating i-consider before buying this scooter. Number 1, matigas na suspension. Especially sa likod, di natin maikakali na ang suspension ni Yamaha Aerox ay regular lamang at walang preload adjustment. So it's pretty obvious na hindi siya komportable, especially sa mga matagtag na kalsada and even sa long rides. Malamang sasakit ang mga lower back natin. Number 2, wala siyang extended footboard. Unlike kay NMAX na meron, mas maganda sana kung meron kahit konting space para mas na-extend natin ng maayos ang ating mga paa para iwas pulikat at ngalay. So, para mas komportable tayo even sa mga long rides. Pangatlo, unstable ang kanyang side stand. Dahil sa maliit lang ang kanyang side stand, madali itong matumba kapag nasagi ng kaunti. So, I advise whenever you park, always put it in a center stand position para mas stable ito. Pang-apat, ang kanyang mataas na seat height. This scooter has a 790mm seat height. So, pahirapan sa mga hindi gaanong kataasan ng mga Pinoy. Well, di naman ibig sabihin na hindi ka kataasan, di mo na pwedeng i-drive ang scooter na ito. Well, tayong Pinoy is mostly preferred natin yung mga di gaanong kataasan ng motor kasi para mas comfortable tayo and easy handling kung gustuhin natin anytime, ano? Panglima, limited gas tank capacity. Well, for a 155cc engine, mas maganda sana kung pinalaki nila ang tank capacity gaya kay NMAX at saka kay ADV para mas malayo ang nararating natin, ano? Especially sa mga province areas. Malaking tulong ang malaking gas tank kasi di gaanong kadami ang gas station. So, it would be nice kung nilaki na ng konti, let's say 8 liters, pretty decent na yun, especially on long rides, ano? Pang-anim, bulky scooter. Well, there are quite a number of riders who prefer bulky scooters, but mostly prefer natin yung hindi gaanong kalakihan, ano? Kasi mas madali at magaan itong i-manew, especially during traffic, wherein kailangan nating sumingit-singit. But, ingat po lagi ha, every time ginagawa natin ito. Pang-pito at saka panghuli. Well, it's the price. The price of this scooter ranges from 124,000 to 145,000 for standard and ABS version. Practically, not all Pinoy can easily get this scooter, and some riders mas preferred nila yung mas mura but same specs. But again, performance differs depending on the brand technicalities and reliability as far as the brand is concerned. Kumbaga, branded items are much expensive compared to the other ones. And those are the 7 cons of this scooter. Pero pwede mo naman itong i-minimize since marami tayong mga aftermarket accessories na pwede natin install anytime kay Yamaha Aerox. But the thing there is, dagdag gastos na naman. And so, let's move on to 7 pros para sa scooter na ito. Number 1, ang kanyang sporty design. Well, no questions about that. Si Yamaha Aerox ay talagang napaka-sporty niyang tingnan kasi aggressive type siya na scooter. At literal na head turner din sa daan kasi modern and stylish ang kanyang pagkadisenyo. Number 2, powerful and reliable engine. Ang makina ni Aerox ay naka-refine engine na. May mataas na compression ratio na nagre-resulta sa less fuel but more power. And talking about power,
Di ka talaga mabibitin ito kung speed ang hanap mo at very convenient siyang dalhin especially during accelerations. At meron itong top speed na 120 km per hour. Astig! Number 3 is ang kanyang good handling. Well, not all bulky scooters are difficult to handle. This Aerox ay meron siyang lightweight frame and agile suspension sa harapan. Kaya masarap siyang i-ride especially if maayos ang kondisyon ng kalsada. Number 4 is ang kanyang good fuel efficiency. Well, considering it has a 155cc engine, not bad for the fuel consumption of 45 to 48 kilometers per liter for a powerful engine. At malayo na ito for a standard scooter. Number 5 is ang kanyang advanced features. Meron itong LED lights, full LCD digital panel na dito mo malalaman ang basic information sa motor mo. Mayroong start and stop system, plus meron itong Y-Connect features via Bluetooth connectivity para mas madali mong i-PMS ang motor mo whenever needed. Number 6, it has a large underseat storage. Para sa akin, napaka-importante na merong underseat ang motor kasi marami kang malalagay na gamit o na secured position. Napakalaking bagay nito especially for rainy season para di mabasa mga gamit natin at pwede natin itong dalhin every time may rides. The last one is ang kanyang safety features. Aside from regular brakes, meron itong ABS for better stopping power at saka wider tires for better traction especially in wet road condition para mas maganda ang handling natin at mas safer tayo during rides. And those are all the pros and cons sa Yamaha Aerox ngayon. But let me tell you this, walang perpekto mga motor mga master. Every bike has its own good and downsides. The question there is kung kaya mo ito i-manage yung mga downsides niya. But still, if you have extra money, pwede mo naman itong pakabitan ng mga accessories para makatulong magbigay ng komportabling biyahe. So, bibili ka ba ng Yamaha Aerox ngayong 2024? Let me read your comments. So, hanggang dito na lang mga master. This is Joe Motology saying ride safe po sa ating lahat.